Great is the faithfulness of our Lord. Napakatapat sa atin ng Panginoon, kaya naman dapat suklian din natin ang katapatan. At sa napakahabang panahon, naging napakatapat ng Panginoon sa pagbibigay ng kaayusan, pananalig, pag-asa, katuruan at kaligtasan sa napakaraming tao, lalong-lalo sa mga masigasig na mananampalataya. Napakaraming panahon na ang Biblia na kinakatagpuan natin ng mga turo, pangako, salita ng Diyos ay talagang naging matibay na sandigan, tungtungan, sandalan, bubong ng napakaraming tao. Indeed, the Bible has been very, very much used by the Lord to bless us. However, it has also been misused by some people over some time, and sometimes it gets very much criticized. At lalong-lalo sa panahon na ngayon, ang freedom of speech, the information technology, there are people who find more and more reasons to criticize the Bible and what should be the stand of people like us who believe in it, whose lives depend on it, and whose lives are defined, colored, shaped, and in fact flavored by it. At yan ang ating tatalakayin ngayon. Marami mga nagkikriticize sa Bible, marami daw inconsistencies, maraming contradictions. Ano nga ba ang kanilang mga pangangatwiran at ano nga ba ang tugon natin sa ganyang mga iba't ibang ideya? Ang mga mananampalataya naman, ang sagot sa mga criticism na yan ay apologetics. Kaya marami mga Kristiyano ay tinatawag na apologists. What's apologetics? It's defending a position, often a religious position. Sometimes apologetics goes to absurdity and to extreme denial of facts. So anong napakagandang balancing pananaw sa mga criticism sa mga tao tungkol sa Biblia at sa ating pananalig dito at kung paano tayo nito patuloy na matutulungan. Ang ating pag-aaral ngayon sa pagpapala ng Panginoong Diyos, pinamagatan natin open and close quotation contradictions in the Bible, both sides now. Dapat nating makita kung paano ang pananaw ng sandaigdigan at ano naman ang ating paninindigan. What are some of the so-called contradictions in the Bible? Isang tanong, does God tempt anyone? Tinutokso nga ba ng Diyos ang tao? James 1:13, God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. And yet, Matthew 4:1, the Holy Spirit led Jesus into the desert so the devil could test Him. So parang sa biglang tingin, para talagang may contradiction. Sino bang ating papakinggan? Si James o si Matthew? I say both. Why? Because both books, both chapters and verses are biblical. Hindi dapat pagpilian at lalong hindi dapat pag-awayin. Does God change His mind? Nagbabago ba ng isip ang Diyos? The eternal God of Israel isn't a human being. He doesn't tell lies or change His mind. Exodus 32:11-14, Moses tried to get the Lord God to change his mind. So even though the Lord had threatened to destroy the people, He changed His mind and let them live. So, Samuel or Exodus, syempre, both. Kasi pareho ring biblical. Does God allow graven images to be made? Pinapayagan nga ba ng Diyos ang mga imahen? Exodus 20:4, do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. Pinapayagan ba? Exodus 25:18-19, nung ipinapagawa ng Diyos kay Moses ang Ark of the Covenant, ang sabi niya, hammer out 2 winged creatures of pure gold and fasten them to the lid at the ends of the chest. So ang Diyos mismo ang may instruction na lagyan ng mga imahe ng anghel ang taklob o ang ibabaw ng Ark of the Covenant. And this one artist's rendition of how it might have looked like. So pwede ba o hindi pwede? Apparently, dapat natin parehong panaligan dahil parehong sinabi sa Biblia. Sa paggawa ng templo ni Solomon, 1 Kings 6:27, Solomon put them next to each other, meaning the images of the angels, in the most holy place. Their wings were spread out and reached across the room. So meron ba talaga? Yes. Pinagbawal ba? Pinagbawal pa rin. So saan nga ba tayo lalagay? Ba't mo kailangan mamili? Pareho naman nasa Biblia. Si Jesus,
When he sent out the disciples on missions, were the disciples asked to bring a walking stick? Matthew 10:10, and don't carry a traveling bag or an extra shirt or sandals or a walking stick. So no, huwag magdala ng tungkod. Mark 6:8, he told them, you may take along a walking stick. So yes, Matthew or Mark, I say both. Siguro mga kapatid, sa inyong pag-aaral, sa pagbabasa-basa nyo sa internet ng mga libro, nakikita nyo na yung ganyan mga criticism. Sinasabi nila, ang daming inconsistencies ng Bible. Paano ka maniniwala dyan? Let's go on. Did anyone else go to heaven other than Jesus? John 3:13, no one has gone up to heaven except the Son of Man who came from there. 2 Kings 2:11, Elijah and Elisha were walking along and talking, when suddenly there appeared between them a flaming chariot pulled by fiery horses. Right away a strong wind took Elijah up into heaven. So, wala pa daw nakapunta roon, pero si Elijah naman, nauna na pala. Did Jesus want to make disciples of Jews only? Talaga bang mga Hudyo lang ang gusto ng Panginoon na paglingkuran at gawing mga disipulo? Matthew 15:24, Jesus said, I was sent only to the people of Israel. Yet Matthew 10:5-6, Jesus sent out 12 apostles with these instructions. Stay away from the Gentiles and don't go into any Samaritan town. Go only to the people of Israel. So pang Israel lang ba siya? Yes, according to those verses. But Matthew 28:19, go to the people of all nations and make them my disciples. No, hindi lang siya exclusive, pang buong mundo pala. So, Matthew or Mark? Both. Kasi parehong nasa Biblia. Will Jesus return in His disciples' lifetime? Bago nga ba mamatay yung mga disipulo niya at mawala sa mundo, magbabalik na siya? Luke 21:32, you can be sure that some of the people of this generation will still be alive when all of this take place. So, darating? 2 Peter 3:4, didn't your Lord promise to come back? Yet, the first leaders have already died, and the world hasn't changed a bit. Luke or Peter? Lifetime ba ng apostles or not? Is Jesus equal to God? Isang raging issue ng maraming iba't ibang relihiyon. John 14:28, if you really love me, you should be glad that I am going back to the Father, because He is greater than I am. At laging pinanghahawakan nito ng mga nagsasabing inferior si Jesus sa Diyos Ama. So is Jesus equal to God according to this verse? No. John 10:30, sabi naman niya, I am one with the Father. And to be one means to be equal. John 49, if you have seen me, you have seen the Father also. In Colossians 2:9, God lives fully in Christ. So equal? Yes. John or John? Kaya nakikita nyo, maraming pagtatalo ang mga relihiyon. Nagpapangayan, kung isa nagpapatayan pa. Was Jesus the first to rise from the dead? Acts 26:23, I told them how the Messiah would suffer and be the first to be raised from death, so that He could bring light to His own people and to the Gentiles. First, John 11:43-44, when Jesus had finished praying, He shouted, Lazarus, come out. The man who had been dead came out. So si Lazarus bumangon na mula sa kamatayan bago pa man si Jesus. And there were many others. Anak ni Jairus, anak ng biyudang babae sa Nain, yung anak ng babae sa Shunem, yung anak ng biyuda sa Tishbe, etc., etc. Alin na nga ba? Did the disciples know that Jesus was going to rise from the dead? John 2:22, and when He was raised from death, His disciples remembered what He had told them. Then they believed the scriptures and the words of Jesus. Yes, alam nila. Pero sa John 20:8-9, the disciple who got there first then went into the tomb, and when he saw it, he believed. And that time Peter and the other disciples did not know that the scripture said Jesus
would rise to life. So no, John or John. Did John the Baptist know that Jesus was the Messiah? John 1:34-36. I saw this happen, and I tell you that he is the Son of God. The next day, John was there again, and two of his followers were with him. When he saw Jesus walking by, he said, "Here is the Lamb of God." So sabi ni John, ako nagpapatotoo sa inyo, nadinig ko ang tinig ng Diyos Ama sa langit at sinasabing siya na nga ang Mesiyas. At nung naglalakad si Jesus, sabi niya sa mga followers niya, ayan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang mga followers niya, iniwan siya at sumunod kay Jesus. At sabi niya, He must increase, I must decrease. So alam ba niya? John 1 says yes. But Matthew 11:2-3, John was in prison when he heard what Christ was doing. So John sent some of his followers to ask Jesus, are you the one we should be looking for? Or must we wait for someone else? So dito naman, mukhang hindi niya alam. Did Paul's companions hear the voice that called him in Damascus? Kasi si Paul nalaglag sa kabayo, may nadinig daw na tinig mula sa langit. Acts 9:7, the men with Saul stood there speechless. They had heard the voice, but they had not seen anyone. Acts 22:9, the men who were traveling with me saw the light, but they did not hear the voice. So narinig o hindi? At isa pa, napakahalaga mga kapatid, is all scripture inspired by God? Ang lahat-lahat ba ng bawat tuldok, kudlit, salita, taludtod sa Biblia ay talagang galing mismo sa Diyos, inspired and powerful? 2 Timothy 3:16, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. Yet, mga kapatid, Satan talks in scripture. Marami siyang kasinungalingan, pandarayang sinabi doon. Word of God ba yun? Many liars in the Bible talked also and said their lies. Mistaken people talked and teached in Scripture. They taught in Scripture as well. And even Paul, who wrote many letters, says that at times, he talked only out of personal opinion. Tulad ng sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7:12, to the rest I say this, I, not the Lord. In other words, ako lang nagsasabi nito, hindi ang Diyos. So it was a personal opinion. 2 Corinthians 11:17, sabi rin ni Paul, in this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. So niya, itong aking mga pagmamalaki sa inyo, hindi ganito ang paraan ng pagsasalita ng Diyos. Paraan to ng pagsasalita na isang hangal, at ako'y nagsasalita ngayon bilang isang ganun. So, anong attitude natin sa lahat ng ito? Mahalagang pag-usapan. Kasi pag hindi natin pinag-usapan, ibinabato-bato lang sa atin ng mga outsiders yung ganitong mga argumento. At kumisa, nagpapanggap na lang tayo hindi natin nakikita. O kakaroon tayo ng mga pagdududa at pag-iisip. Etong mahalaga mga kapatid, ano ang matututunan natin sa mga parang tinatawag na itong contradictions? What the seeming contradictions in the Bible can teach us? Marami pa yan, ang dami-dami pa. So itatapon ba natin yung Biblia? Susurugin ba natin yon? O patuloy nating lalong pahahalagahan kung naunawaan natin kung ano ang mga leksyon na maaaring makita dito. Hindi naman natin maitatatuan. Nandun talaga yung chapter, yung verse, yung book. What will we do with this? There is one realization that can help us make more use of the Bible and to allow it to help us more. The truth is not always just a point. It could be more than one point. Truth is not always the. It could be a. Halimbawa mga kapatid, may nagkwento sa inyo, pinsan ninyo, galing sila sa isang handaan. Sabi ng isa, alam mo, ang kinain namin doon, kaong. Kaong, sarap. Meron naman isa, hindi ang kinain namin, nata de coco eh. Nata de coco. Magkaiba yata ng kwento tong dalawang babaeng to. Ang totoo, munggo. Munggong pula ang kinain namin. So, maraming truths, di ba? Pag-aaway-awayin mo, yun naman pala ang kinain ng mga babaeng to, halo-halo.
Kanya-kanya lang ng presentation, ng anggulo, ng mukha, ng kulay, ng hugis, nung pagkaunawa nila sa kanilang karanasan. Dapat ba silang pag-away-awayin? Yung pala, pag malawak ang paningin mo, tama namang lahat. Mukha lang mali pag sobrang kitid ng iyong pananaw. Dahil maraming mukha, maraming hugis, maraming tunog ang katotohanan. Hindi lang isa. When two verses seem to disagree, take both as biblical. Parehong may book, may chapter, may verse, di biblical pareho, ba't mo pag-aawayin? Ba't mo pa-problemahin? Note that biblical does not always mean authoritative or absolute. Kasi kung yung nagsalita, hindi naman reliable, nakarecord pa rin sa Bible, di ba? Sabi ni Satan, you will not die when you eat it. And yet Adam and Eve actually spiritually died. So, kung mo ba nasa Bible, gagawin mo ng pamantayan sa buhay, tatanong mo rin, sinong may sabi? Bakit sinabi? Anong circumstances ng pagkakasabi? Anong pakahulugan sa salita? Tulad pag sinabi ng Old Testament, sabi ng Diyos, I hate divorce. Tapos sabi ng New Testament, Jesus Christ does not like divorce. Anong kahulugan ng divorce noon sa divorce ngayon? Kasi yung Old Testament divorce, masyadong kawawa yung babae, sobrang dehado. Kaya pag sinabi ng Diyos na I hate divorce, ang tunay niyang sinasabi, I hate the abuse of women that is happening because of these faulty ways of divorce that men abuse. So ang tunay na hate ng Lord doon, hindi yung divorce, but the use of divorce to abuse women. Kasi yung mga lalaki noon, ayoko na sa'yo, divorce ka na, tapos na. Kaya sabi ni Moses, at least bigyan nyo ng certificates of divorce para kung gusto nilang magkasawa uli, mayroon silang patunay na didivorsyon nyo na. May mga lalaki ng Old Testament, didivorsyon yung asawa nila ng one night. Kinabukasan, aangkinin nila uling asawa. Yung pala gusto lang nilang sumiping sa ibang babae nung gabi na yon. Ngayon, para technically hindi sila nagkasala, divorcee naman sila noon, so hindi adultery yon. So sobrang na-abuse yung mga women. So sabi ng Lord, I hate divorce. At sabi naman ni Lord, kaya lang kayo binigyan ni Moses ng divorce kasi inaabuso nyo masyado. At least nilagyan nyo ng regulasyon para hindi exaggerated yung abuse. At pag sinabi ni Lord na I hate divorce, ang ibig sabihin nun yung divorce that is only what? Beneficial to the man. May konteksto yun eh. So yung bang salita noon at salita ngayon pareho? Hindi naman lagi, di ba? Nung araw nga yung bread, yung nabibili mo sa Batangas Bakery. Pero ngayon yung iba ang tawag sa pera bread. Just a few years ago, yung grass kinakain ng kabayo, ngayon biglang naging marijuana. Alam nyo nung araw, yung chick, yung maliit na manok, ngayon babae. Nung araw nga, yung mouse, yung kinakain ng pusa eh. Ngayon, yung ginagamit sa computer. Libu-libong taon pa yung mga salita sa Bible. Ganun ba talaga ang pakahulugan nila noon sa pakahulugan natin ngayon? So kung ipinagbawal noon, bawal ba ngayon? O dapat natin unawain kung anong kahulugan ng pagbabawal na yon? Si Paul, tulad ng binanggit natin kanina, 1 Corinthians 7:12, to the rest I say this, I, not the Lord. If any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. So sasabihin mo agad, you must not, sabi ni Paul. Pero sabi niya, I, not the Lord says this. Opinion ko lang to. Kung gusto niyo sundin, di sundin niyo. Kung hindi, ako lang ang nagsasabi nito. Kapwa niyo lang ako tao. It was an opinion. And the epistles, even the gospels, are full of opinions of the people who spoke or who wrote them. So sinasala mo, alin dito ang gagawin kong amo sa buhay, yung pala naman opinion lang. O utos ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng barko, nabasa mo, gagawa ka ngayon, ikaw ba si Noah? So dapat ina-apply mo, naiintindihan mo buong buo bago ka lumuwag o sumikip sa buhay mo dahil baka unnecessary yun. So that's important, katulad ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 11:17, in this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. So what he was going to say was not reflective of God's character. So what do you do with that? Isa pang nating dapat matutunan mga kapatid, pag parang may contradiction, truth is not always in the form, but in the essence. In other words, numerical or factual precision was not
the main goal of the Bible writers. Remember na bago na isulat ang Biblia, ito muna ay sinasabi ng mga matatanda sa mga bata, ikinukwento, nire-recite, sinasaulo, nagpapasalin-salin. Pati ang mga sinabi ng Panginoon noon, nung siya nagtuturo, wala namang tape recorder, wala namang sekretarya na nagsulat niyan, walang diniktahan. Tinuro niya na itinuro, paulit-ulit niyang itinuturo sa iba't ibang lugar. Kaya nung lumaon yung mga disciple niya, pag nagtuturo, inaalala nila ang turo ng Panginoon at kino-quote nila. Hanggang nagtandaan na sila, may next generation na naman ang naturuan sila, nagtuturo rin. At nasabi ng mga taong, teka, nauubos na ang mga matatanda na talagang nakakaalam ng mga katuruan na yan. So isulat na natin ang nagugunit at naaalala pa natin. That's why it was written. So, ang mahalaga, hindi mo pag-away-awayin yung mga numbers, mga precision na mga kung ano-anong lugar, mga panahon. Kasi it was recalled from memory. And not all memory is 100% precise. So truth is not always the form but in the essence, and truth is not always in the body but in the spirit. What do we mean? Halimbawa sa Matthew 14:20-21, sabi doon there were 12 large baskets of leftovers and 5,000 men ate. Pero sa Matthew 15:37-38, biglang 7 large baskets at 4,000 men na lang yung kumain. So sasabihin mo, hindi naman reliable yung Bible. Doon sa isa 5,000, doon sa isa 4,000. Tapos yung isa 12 baskets, yung isa 7 baskets na lang. So itatanong mo sa sarili mo, were these two different events? Or two reports of the same event? Is this coming from two different oral traditions? But then you ask yourself, ano ba talagang mahalaga? What really matters? The specific and exact number of the crowd or the miracle that happened and the general truth behind it? Which is really true? Version 1 or version 2? Or the general agreement of the two versions na kahit yung isa 4,000 daw ang kumain, yung isa 5,000 daw ang kumain, isa lang ang katotohanan, libo-libo ang kumain. At isa lang ang katotohanan na pakain ni Lord ang libu-libong mga tao na wala namang pagkain pinanggalingan kundi 2 pirasong isda at 5 pirasong maliliit na tinapay. So what is the important truth there? The precision of the numbers or the agreement of the stories that Jesus was so great that He was able to multiply little food to become so much that so many people were able to eat? Does it matter how many? Or will you look at the validation of the general truth and say, totoo nga, 2 kwento, magkaiba lang ng konting detalye, pero pareho ng diwa. That Jesus is great, that Jesus did a miracle, and so many people were able to eat, and the truth is that the Lord will always satisfy our needs beyond the available resources. So will you settle for factual precision? Or will you go up above it and say, what is the real story here? At yan ang ating pag-usapan. That Jesus performs miracles. That Jesus could fill people's needs, no matter what details. Another thing to learn, when we are confronted with issues like this, that a verse is not all there is about certain truth. Hindi lang makikita sa kaisa-isang verse ang lahat ng buong katotohanan. Parang yung batang matagal ng kwento na naguhukay ng maliit na butas sa tabi ng dagat, sa buhangin, hinuhukay niya yung buhangin ng kanyang kamay. So meron ng maliit na butas doon sa dagat na ganon, maliit na hukay, at may dumaang matanda, sabi, aanin mo ang butas na yan anak, ang hukay na yan. At sabi niya, ilalagay ko po dito lahat ng tubig ng malaking dagat na yan. Pwede ba yun? Can the whole truth be contained in one sentence, in one verse? The obvious answer is no. Another verse, other verses could also speak another way, speak in other ways on the same matter. Napakahalaga nating isipin na hindi lang nakakontain sa isang verse. Katulad ng buong pagkatao mo, hindi lang contained yon sa isa mong organ, sa isa mong cell. Because every cell of your body contains your genetic makeup. So hindi lang isang piece of cell ang magde-define sa'yo. Anywhere makakakita ka pa rin. Napakahalaga na hindi lang yung isang verse ang pagbabasihan mo ng lahat-lahat tapos i-ignorin mo na yung iba.
Napakaraming kakahanapan ng katotohanan. Tulad halimbawa, when the Bible speaks in many ways, Numbers 12, 6 to 8, I, the Lord, speak to prophets in visions and dreams. But my servant Moses is the leader of my people. He sees me face to face. And everything I say to him is perfectly clear. You have no right to criticize my servant Moses. Anong sabi dito ng Panginoon sa magkapatid na Aaron at sa kanilang kapatid na babae na nagre-rebel kay Moses? Sabi kayong dalawa ha, hindi na kayo nang ilabot na kalabanin si Moses? Pag ako, yung mga propeta kausap ko, mga panapanaginip lang, vision, hindi malinaw. Pero yung Moses na yan, humaharap ako dyan, mukhaan kinakausap ko. Ang linaw-linaw na sinasabi ko sa kanya, wala kayong karapatan na i-criticize siya. What is the story here? Na iba-iba ang revelation ng Diyos kahit sa mga propeta. Iba-iba ng linaw, iba-iba ng tindi, iba-iba. Kaya kuminsan, nagmumukhang magkakaiba sila na sinasabi. Kasi hindi rin nila lubos na nauunawa yung nakikita nila, inire-report lang nila. Bakit ganon? Sa gusto ng Diyos na ganon Meron siyang gustong pagpaliwanagan ng kilinaw-linaw, tapos sa iba malabo-labo lang ng konti. Kaya may 5 taong nagbasa ng the same verse, yung iba may naintindihan, yung iba wala, yung iba super intindi. Kasi kanya-kanya ng revelation ng Diyos choice niya yun. Ngayon, si John, the beloved, mamamatay ba siya bago dumating ang Panginoon o hahaba ang buhay niya at iintay niya ang pagdating ng Panginoon? Pinroblema yan ng ibang apostles. John 21:22, Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. So in other words, sabi na rin, ano ngayon sa inyo kung ano yung gusto ko para sa kanya? Kailangan ba maintindihan nyo yon? Sumunod na lang kayo na kay Jesus na yon. Not only there's one way to speak, not only that there's one story, no? Namnamin niyo ito, yung paglikha sa tao. Genesis 1:26 to 27, God said, now we will make humans and they will be like us. So God created humans to be like himself. He made men and women. Sa unang report ng Genesis 1, nilikha ng Diyos sabay ang babae at lalaki. Malinaw yan, kahit anong version ang basahin ninyo. Pantay, parang yung ating sinaunang kwentong malakas at maganda, sabay silang lumabas sa isang buho ng kawayan. Now, how about another reading? In the following chapter of Genesis, just the next chapter, Genesis 2:7, then the Lord God formed a man, isa na lang from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So clearly, nag-iisa naman ngayon. Genesis 2:21 to 23, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, this is now the bone of my bones and the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. So ngayon naman, una yung lalaki. Among the two versions, guess which became popular in Israel? The second one. Israel being a male-dominated society, and it led to a very different cultural development. But Genesis 1 and Genesis 2 offer us two accounts of the creation. Siguro marami sa inyo hindi nyo na nabalitaan yung una, no? Kasi talagang popular na popular yung pangalawa. Two creations ba to? Or two creation stories? Or two traditions telling the same story two different ways? The Bible did not explain, so just take it as biblical. Maraming ganung pagsasalita sa Bible hindi ganung kalinaw, mahiwaga. Paano nyo ilalagay ang buong dagat sa isang maliit na hukay? How can a finite mind totally comprehend an infinite God?
How can the boundless universal messages from heaven be contained in the languages of people? How can the language of angels be translated into Cebuano or Hiligaynon or Bicolano? Magkakaroon yan ng translational problems and limitations. Kaya naman sinabi sa Romans 6:19, I am speaking in human terms because of your natural limitations. Siyempre, tao kayo, pwede ko lang kayong kausapin sa mga salitang alam nyo. Halimbawa, may baby, kinausap nyo, gaano karanginaw ang magiging usapan nyo nun? Siyempre, hanggang kayang unawain lang ng baby. Kung malaki ang agwat ng baby sa nanay, gaano kalaki ang agwat ng tao sa Diyos para maunawa yun ng lubos? May aso kayo, nakakausap nyo naman, sit, stand, sleep. Pero pwede mo bang sabihin, alam mo, medyo masama ang loob ko ngayon, nagdaramdam ako, pwede bang alu-aluin mo ako ng konti? Hindi na niya kaya yun, di ba? So, may limitasyon. Kaya ang sinasabi mo lang sa aso, sit, stand, good, bad boy. Ano ang limitasyon pag kinakausap tayo ng Diyos? Malaki. Kaya the same verse, Romans 6:19, sinabi ng Weymouth New Testament, your human infirmity leads me to employ these familiar figures. And the Message version says it this way, I am using this freedom language because it is easy to picture. So pag sinabing merong lumilipad na anghel, ganun nga ba yun? May pakpak, may mga balahibo, o may iba pa bang sinasabi na yun lang kasi ang alam natin anghel, so yun ang gagamitin na terminology. Gaano kalaki ang pangunawa? Kaya dapat nga ang hinahanap mo yung diwa, yung espiritu, hindi lang yung letra, hindi lang yung forma, kasi baka lumiit ang yung pangunawa. Biblical language is a concession. It is an accommodation of people's limits. Kaya mahalaga na may spiritual dimension ang pagbabasa, ang pag-aaral, ang pangunawa nito. Kasi maraming paraan ng pagsasabi, maraming paraan ng pagbasa. May mga nagpipilit naman, literal lang daw ang pagbasa sa Biblia. The Bible is a literary work. Naturally, may mga bagay dyan na literal, pero sobra kang malilimit pag ginawa mong literal lahat dahil marami talaga symbolic. Ang Panginoon nga may sasabihin, ang akala ng mga disciples niya literal, kaya hindi nila naintindihan, yung pala talinghaga. Alam nga naman, tanggalin mo ang talinghaga sa pag-unawa. Talaga bang matalinghaga magsalita yung matatanda noon? Una, maririnig nila ang mensahe ng Diyos, maybe in a spiritual language. Pero paano nila gagamitin sa wika nila? Pipili na sila ng mga limited words and vocabulary to write it. And yet, the way they write and they choose the words, matalinghaga pa rin. Dahil ganun talaga yung matatanda nung araw. Mga paligoy-ligoy, matatalinghaga, paulit-ulit. So may challenge na naman how to understand it now in our present generation. Yung bang sinasabi ng lola mo is what you think she's saying? Sabi ng lola mo, lagi ka na lang gabi-gabi nang umuwi. Di ba? Nagagalit ka ngayon, ang hipit ng lola mo, pero ang tunay niya palang sinasabi, inip na ako, miss na kita, sana aga-agahan mo naman ang dating mo. Pero iba yung words. That's what we mean, letter and spirit of the ideas. Masalimuot na gawain para umunawa ng mga spiritual na mga mensahe. Again, ang gagawin mo lang kung may parang hindi nagkakasundong verses, huwag pag-awayin ang verses at huwag ding pag-awayin ang versions. Meron pa magtatanong, ito lang po bang isang X version na ito ang tanging kaisa-isang authorized, powerful, and blessed by God? Ang daming ang version, basahin mo lahat para kung ano yung hiyang sa'yo na language, ano yung kaya mong maintindihan na terminology, di yun ang bagay sa'yo. Yung iba kasi nilimit na nila yung salita ng Diyos, literal lang, at nilimit pa nila yung Biblia, isang version lang, kaya committed ang pag-iisip. Kaya ka ba naman patayin ng ibang verse? Sabi ng isa, huwag kang magbabasa nitong version Y kasi may mga mali-maling words dyan. Pero kaya ba akong patayin ng a few maling words? Because the same idea will be discussed in another book, in another chapter, in another verse, paulit-ulit. Kaya meron mang 2, 3, 5, 50 imprecise translations of the same idea. Sa natitirang 2,000 pang mga verses talking about it, lalabas pa rin yung dapat lumabas. The Word of God is unpoisonable. Dahil parang gin siyan.
Bawat book, bawat chapter, bawat verse actually talk about the same thing. God's love for us, God's salvation, and the work of Jesus that people look forward to and backward to. Kahit ano pang basahin mo, doon ka rin uuwi. Kaya may mga words man halimbawa na iba yung translation ng King James, iba yung NIV, iba yung CEV. Huwag niyo pag-away-awayan, di basahin niyo lahat para makita niyo yung mas malawak na trabaho ng mga scholars. Importante, hindi ka limited to one verse. May mga relihiyon, one verse lang talaga tinutungtungan nila, yun na. Tapos one version lang ang binabasa, yun na. Paano kung ang tanda-tanda na nung version? Na yung chick ay manok, na yung bread ay tinapay, at hindi nag-adjust sa modern language, mawawala ka na. Isang lesson mga kapatid, pag nakakita tayo ng parang mga pagkakaiba-iba, do not kill or die for just one verse or for just one version. Beware of one verse theology. Do not let one verse make you so sure. Look at other verses that talk about the same thing. Katulad ganon, 4,000 o 5,000, doon mo pag-aawayan, ang mahalaga lahat sila above 3,000. Hindi pa ba sapat yun? O ang kumain, di ba? Ang natira, 7 baskets o 12. Does it really matter? Bakit tayo mag-aaway dyan? Ang mahalaga, ang daming natira. Do not let one verse make you judgmental. Pag nakakita kayo ng mga judgmental people, usually one verse theology yung mga yun. Yun lang isang verse, doon lang sila nakakapit. Wala nang iba. Don't let one verse make you cruel or unkind. Because another verse on the same topic could teach or allow you to be kind and accommodating. Bakit may mga mahihigpit at may maluwag? Parehong mananampalataya. Bakit may mabagsik at mayroong nourishing? Bakit may malupit at may maawain? Pare-parehong believers. Kasi pare-parehong meron silang pwedeng tungtungan sa Bible eh. Kaya lang ang problema, pinipili lang nilang tumungtong sa isa at hindi nila tinutungtungan lahat. Halimbawa, Numbers 15, 32 to 36. When the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, "The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp." So the assembly took him outside the camp and stoned him to death, as the Lord commanded Moses. Pinagbabawal magtrabaho ng Sabado. May nahuling isang bata, nangangahoy, nangunguha ng mga tuyong kahoy panggatong. Sabado, parusa, stone to death. So yung mga mahigpit, pwede nila tungtungan. Stone to death everybody, kasi may verse. So put the Sabbath breaker to death, or break the Sabbath to give life. As in Mark 2, 23 to 27. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples walked along. They began to pick some heads of grain. Pareho lang ng kwento. Sabat yung nauna, namulot ng mga kahoy. Ito naman, Sabat pa rin, namitas ng makakain. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" He answered, "Have you never read what David did when he and his companions were very hungry and in need? In the days of Abiathar, the high priest, David entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." Isang lalaking nangangahoy, pinatay. Same day, Sabbath, namimitas naman ng bungang kahoy ang mga disciples, at sabi ng mga pare, dapat patayin yan ha, Sabbath. Sabi ni Lord, basa kayo ng basa ng Bible, hindi nyo ba na basa yung tungkol kay David noong unang panahon? Nagutom, walang makain, pinasok yung templo, at kinain yung tinapay na para lang sa mga pare na nandun, banal na tinapay, nasa altar.
at hindi siya nasiyang kumain mag-isa, pinakain niya sa hukbo lahat ng mga tinapay ng pare. Napagalitan ba siya ng Diyos? Hindi. Tapos sabi ni Lord, alam niyo ba na ang Sabbath itinuro para sa kabubuti ng tao? At hindi yung Sabbath ay Panginoon ng tao? So, sino ngayon susundin niyo dyan? Patayin o hindi patayin? Kaya merong maluwag at may mahigpit kasi namimili ng tutungtungan. Parehong may verse. Jesus affirms David's questionable act. Bakit kaya ipinadala si Jesus? Kumpleto naman ang mga nakasulat. Kumpleto ang dami-dami mga propeta. Bakit ipinadala? Kasi sobra nang naligaw ang tao, ang nangibabaw na nang nagibabaw sa kanila, legalismo, judgmentalism, legalism, ibinalik ni Jesus ang pananalig sa kabaitan ng Diyos, hindi sa kahigpitan. Kasi kung okay na yung dating system, ba't pa ipinadala si Jesus? Sabi sa Bible, in the fullness of time, God sent forth His Son. That the Son is the complete revelation of the Father. In fact, so yung palang mga misrepresentations na ginagawa ng mga sobrang higpit noon is not the actual and real essence of God. So Jesus had to be born to represent God once more and bring people back to the love and the tenderness and the acceptance of God. Mark 2:27, isang version lang, Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of the people. So mayroong banal na tinapay para lang sa mga pare. Nagugutom na yung mga tao, di kainin, sabi niya. Kaya ang pagkain, ano bang mahalaga? Mamatay sila sa gutom para huwag nilang gagalawin tong consecrated bread o kainin nila. Gumawa na lang na ibang tinapay uli. Alin ba ang mahalaga? Legalism o yung practical need ng mga tao? Galatians 4:4, but when the time was right, God sent His Son. Right for what? Right for balancing, for correction, for return to the spirit of the law, because people were so tied to the letter of the law. Matthew 17:5, while Peter was still speaking, the shadow of a bright cloud passed over them. From the cloud a voice said, "This is my own dear Son. I am pleased with Him. Listen to what He says." And this is the God the Father in heaven. So natutuwa ang Ama sa ginagawa at itinuturo ni Jesus. Ano ba yung mga ginawa itinuro niya? Nag-miracle siya kahit Sabat, nagtrabaho siya kahit Sabat. Ibig sabihin, user-friendly dapat ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi yung na-oppress ka. Maunawain, mapagmahal, mapag-aruga. At sabi ng Father, obey the Son. Anong ibig sabihin nun? Obey the Son in spite of and above any prophet or disciple or apostle or leader. Pag may nakita kang religious teaching, lagi mong sasabihin, anong sabi ni Jesus tungkol dyan? Yes or no? Yes o di yes. Kahit ang sabi ng sino man dyan ay no, sabi ni Jesus yes. Accept ba o reject? Sabi ni Jesus accept. Di accept. Kahit sinasabi ng iba, reject. Anong sabi ni Jesus tungkol dyan? Walang sinabi. O di hindi siguro ganun kahalaga, hindi niya inungkat. Bakit natin pa na problema ngayon? Di quiet na rin tayo. Because you must obey the Son. The Son is the way, the truth, the life. Leviticus 20:10. Tingnan nyo ito. If any of you men have sex with another man's wife, both of you and the woman will be put to death. Pero nang panahon ni Lord, yung woman na lang ang pinapatay. Hindi rin nila sinusunod yung mong law. Kasi yung mga men ang dominant sa society So babae na lang babatuhin. Pinabato ba ni Lord? Ang gusto ng mga tao, death to sexual offenders and sinners. Obey this or obey Jesus? Kay Jesus, let the sinless kill the sinner. Therefore, no one could kill the sinner. John 8:7, nang yung babaeng nahuli sa pangangalon niya ay dinala kay Jesus, tinatanong nila, babatuhin ba ito ngayon ayon sa ating mga batas? They kept on asking Jesus about the woman. Finally, He stood up and said, if any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Effectively, the Old Testament says death to the adulterer, and Jesus says no death for the adulterer. And remember, God in heaven said, obey my Son. Christian, how much do you obey Jesus? O sa ating pagiging legalistic, judgmental, hindi na pala si Jesus ang nasusunod natin, Pharisee na. Priest na pala, o modern day Pharisee. Deuteronomy 21:18-21, Moses said to Israel,
A father and a mother may have a stubborn and rebellious son who refuses to obey them even after he has been punished. If a son is like that, his parents must drag him to the town gate where the leaders of the town hold their meetings. The parents will tell the leaders, "This son of ours is stubborn and never obeys. He spends all of his time drinking and partying." The men of the town will stone that son to death because they must get rid of the evil he brought into the community. O baka may anak kayong mahilig mag-party, umiinom, dali nyo rito, let's stone the child to death. Payag kayo. Sabi naman sa Ephesians 6:4, influenced by the love of Jesus, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. So don't be hard. So babatuhin nyo or not. Kaya may mahigpit, hinahawakan yung pambabato. Kaya naman merong mas maluwag, ito yung pinangahawakan. Pareho lang naman biblical. Saan naman nyo gustong tumayo? Kaya yung mga nagsasabi, Pastor, di po ba yung mga sexual offenders, mga blah blah blah, kailangan stone to death? O yung anak mong makulit, dalhin mo rin dito, stone to death din natin. Ay, wag naman po. Bakit yung anak mo ayaw mo ipabato? Tapos yung sexual offender doon, gusto mong ipabato. So namimili ka lang nang i-apply mo. Kailangan di po ba sundin natin ang 10 Commandments, blah 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 blah, galit na galit sa mga kamag-anak na may mga rebulto, kailangan po palakulin, sirain, sunugin. O sige, pero bakit po mapasok kapag Sabado? Di sundin mo rin yung Sabat. Ba't ka namimili? Ang higpit-higpit mo sa konti na paborito mo because it favors you, bagay sa karakter mo, so pangahawakan mo yung verse to oppress others. Pero yung iba hindi mo pinapansin. So anong gagawin natin? Obey the Son, because God is well pleased with the Son. So what to do with conflicting verses? Huwag paglabanin. Huwag niyong hayaan yung mga kritik ng Bible na bigla na lamang tayong binabarabara tungkol sa mga ganito. Dahil sabi natin, ganyan talaga ang pagsasabi ng truth. It's not always just a point. There are many points. Huwag problemahin. Huwag gawing pampahina ng pananalig, kundi pampalakas. Saan natin gagamitin na may iba't ibang verses on the same thing? Gamitin sa ikabubuti. Gamitin sa kabutihan. Take the two extreme points as true and all the points in between as also true. What do I mean? Halimbawa, may idea A. Sabi ng idea A, dapat ang baptism ay immersion. Diba? May ganyan. May verses yan. Idea B, pwede ng sprinkling. May verses din yan. Pinag-aaway-awayan yan ng mga Kristiyano, daang taon na. O di, may lagnat ka ngayon, di sprinkling na lang. Diba? Ngayon gusto mo naman may tubig, masarap naman maligo, edi immersion. Ngayon ayaw mo naman pa-immerse, marami-rami ng tubig, edi pouring, nasa gitna ka. Methodist, di ba? Pagka A, immersion, Baptist, di ba? Pagka naman B, sprinkling, yung mga iba pa rin mga sekta. Ba't kayo mag-aaway? Pare-pareho may verse. Di kanya-kanyang trip. Gusto mo ng swimming, pouring. Gusto mo ng talagang lulubog ka pa, edi immersion. Ganun yon. Salvation po ba, Pastor, nawawala o hindi nawawala? May mga verses talagang A na parang sinasabing nawawala. May B na hindi talaga nawawala. Ba't naman kayo mag-aaway? Ang tagal na niyan, di rin masisettle. Eh di gusto mong nawawala pala, takutin mo sarili mo para lagi ka magpakabanal, di sa nawawala ka. Eh paano po yung mga member namin pagka hindi na yun mawawala, nagiging tamad? Eh di sabihin mo nawawala. Eh paano naman po yung mga member namin, kaya nawawala ka hindi, ang sisipag, laging malapit sa Panginoon, eh di bigyan mo sila ng peace, hindi nawawala. Pareho namang may verse eh. Why quarrel? So may makasalanan po, will we punish or will we forgive? Oh, gusto mo ba na i-apply yung Old Testament? Batuhin natin. Gusto mo i-apply sa Panginoon? Sabi niya, forgive 70 times 7. Parehong may verse. Why quarrel? Mga kapatid, ang pagkakaiba-iba ng higpit ng mga Kristiyano, judgmentalism, legalism, hindi dahil sila'y banal. Dahil lang ganun talaga sila. Kaya ang pinipili nila, yung mga verses na bagay sa gusto nila. Parang namimili ka ng prutas, ito gusto ko, ito ayaw ko, ito gusto ko. Eh pero ang Bible, Pacquiao. Lahat-lahat. Hindi mo pwedeng pagpili-pilian yan.
So conservative po ba ang gagawin naming music, organ lang, o yung may mga drums? Pareho namang may basis yan, di ko anong gusto nyo. Ang tatanda na po ng mga member namin, ayaw ng drum, di organ. Mga bata po member namin na iinip, di lagyan nyo ng drum. Bakit natin po problemahin yan? Hindi naman yan ang problema, yung letter of the music, but the spirit of the music. Are you making music for God? Yes. Does it matter kung ano yung instrument? Kaya may nagsasabi, naku, huwag kayong pupunta sa day by day, may tumatawag sila ng demonyo doon pag nagwa-worship kasi may gong. May dumating na ba? Tingnan nyo katabi nyo, baka naman meron na, di ba? Meron ba? So ang point, saan yun galing? Ayaw lang nila. Pinalaki lang silang ayaw yun. Tapos magtatago sila sa saya ng Diyos. Sabihin, ayaw yan ng Diyos. Sila lang may ayaw. Siyempre may mapapanood silang verse. Yung kabila may verse din. So ano ba kayong klaseng Christian? Silent night, puro hymnals? O joy to the world Christian? Does it matter? So anong mahalaga? Na governance sa isang church? Authoritarian ba? Yung may isa lang leader? O maraming mga board na ibinoboto? Democratic? Whatever helps you. Where will you stand? Stand where you could rest. Ba't ka naman pipili ng stand na nakakapagod? May pagpipilian ka naman na hindi. Pareho lang biblical. Stand where you could maximize good and minimize evil and pain. Yung mga tao hirap na nga sa buhay, gina-judge left and right, kinakawawa. Pagdating sa church, ganun na naman ang gagawin mo, ipupwera mo na naman dahil may nakaraan. Hindi mo papasalihin sa choir dahil dumana siya sa 3 lalaki sa buhay niya. So, pahirap na naman yan, rejection na naman, ba't pa nagka-church? Stand where you could be kind and accommodating. Stand where you could be better and kinder. Stand where you could be more like Jesus. So itatanong mo, kung si Jesus ang tatanungin na ngayon, anong sasagot niya? Siya ang papipiliin, anong pipiliin niya? Remember, Christian tayo, and what we should do is put Christ back to Christianity. Kasi nanaig na naman yung mga Pharisees, yung mga tradisyon, yung mga bishop, yung mga kung sino-sino, na wala na si Jesus. Dapat ibalik si Jesus sa Christianity. Ngayon, kung may nagturo na sa inyo nung araw, may nauna ng ideya sa inyong isip, do not limit yourself to your known and preferred truth. Do not limit yourself to your brainwashed version of truth. Tingnan ninyo, kung maraming verses, take them all. Apply this principle to your religious faith. Quarreling denominations, quarreling schools of thoughts, and quarreling theologies, quarreling teachers and believers could both be right or both wrong. Hindi ko mo doon kayo member, iisipin nyo yan na yung tama agad. Dapat nag-iisip kayo talaga. Ang faith pinipili, hindi yan na mamana lang. Dinala kayo ng kaibigan nyo sa isang church, naging member kayo doon, kung anong paniniwala doon, yun na lang ang kakamatayan nyo. Kailangan, nag-iisip ka, kung patuloy mo yon o papalitan mo, para desisyon mo talaga, hindi lang minana. Because quarreling theologies could be both partially right or partially wrong. Or they could be wholly right and wholly wrong. Ganyan yung mga denominational truth, yung mga nakalagay sa mga statement of faith ng mga simbahan. Kaya nagkakagulo-gulo. Pare-pareho namang may verse. The denominational truth of your local church could only be one of the many truths. Bakit kailangan mong ikaw lang ang tama and everybody will go to hell? Bakit kailangan mong sumaya na ikaw lang yung tama at lahat ay mali? Ba't hindi mo hanapan ng tama ang sarili mo at mali rin? At hindi lang mali ng kapwa mo hanapin mo rin yung tama sa kanya. Because no one is perfect. That means no one is perfectly right and no one is perfectly wrong. Dapat mag-mature na ang mga anak ng Diyos para matigil na yung mga religious wars na yan. Because truth is not always simple or simplistic. Truth could be very complex. John 18:37-38, nag-uusap si Pilate at si Jesus. Sila lang dalawa sa loob nung bahay kasi hindi pumasok yung mga nangako sa kay Jesus sa bahay ng isang Gentile. Sabi ni Pilate, "So you are king?" Pilate replied, "You are saying that I am king." Jesus told him, "I was born in this world to tell about the truth.
and everyone who belongs to the truth knows my voice. Pilate asked Jesus, what is truth? Ang lalim na usapan, ang ganda-gandang interview. Sabi ni Pilate, so hari ka pala. Sabi naman ni Lord, ikaw ang nagsasabing hari ako. In other words, hindi ko sabi yan, sabi mo. Isinilang ako para magturo ng katotohanan. Yung kasali talaga sa katotohanan, madidinig ako at maintindihan. The unsaid is, yung talagang wala sa katotohanan, kahit anong mangyari, hindi niya ito maintindihan. Sabi bigla ni Pilate, ano ba ang katotohanan? Ang gandang usapan, dahil yan talagang dapat hinahanap natin sa buhay. Ano ba ang katotohanan? Hindi lang yung ano ba ang totoo. Ano ba ang katotohanan? Mas malaki yun eh. Diba? Halimbawa, ano ba ang totoo? Babae, natulog ka ba sa ibang bahay nung gabi na yun na wala ang mister mo or not? Ang totoo, natulog ka. Pero ang katotohanan, either nagtataksil ka pala o nag-overtime ka ng trabaho dun. So, may totoo at may katotohanan. May spirit at may letter ang bawat bagay. Ang dapat tinitingnan natin yung spirit. Now, fundamentalism, dogmatism reduces truth to its most simplistic and limited form. Pinapababaw, pinapaliit, pinapakipot ng fundamentalism and dogmatism ang katotohanan. Ginagawa nila isang tuldok lang, ito lang, and everything else is wrong. And why is it right? Because we believe it is right. Because we like it, therefore it makes us right. So nakikita niyo yung selfishness ng dogmatism. Truth that is reduced, oversimplified, and manipulated could take the form of untruth. Kahit totoo yan, pag mali ang gamit, masama na rin. Parang gamot. Sabi, iinom po kayo nito, iinumin nyo lahat itong 30 tablets. Opo, ininom mo lahat sabay-sabay, namatay ka. Tama pa rin, ininom mo. The letter was followed, but not the spirit. The spirit says, isa sa isang araw. So, hindi ko mo tama yung ginagawa mo manually, methodically, tama ka na nga. But then, let's remember, Jesus is the way. Yan ang sabi ng John 14:6. And the Jesus movement was called the way. Hindi naman sila tinawag doon na Christianity eh. Ang unang tawag, the way, yung daan. Acts 9:2, if he found any there who belonged to the way, he might take them as prisoners. So what is the way? The Jesus way is the way. Matthew 11:28-30 tells us of the Jesus way. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. This is the description of the ministry of Jesus, of the way of Jesus, and this should be the description of our ministries, how we deal with each other, and how we do church. What is the Jesus way? It is the kinder stand. It is the easier burden. Bakit papahirapin? Pwede naman padaliin. Sabi ng Lord, kung pagod na kayo sa relihiyon, pagod na kayo sa pagsunod sa mga hindi nyo naman masunod-sunod, pumunta kayo sa akin, magaan ang ipapagawa ko sa inyo. I am humble, I am gentle. It is the way that you would like to take when you or your loved one fall short of God's glory. Gagawa ka ng policy ng church. Anong gagawin sa mga batang hindi pa kasalay nagbubuntis? Di ang strict mo, blah 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 blah. Pero itanong mo, kung nangyari sa anak mo yon, anong gusto mong policy? So you take the kinder way, dahil hindi lang yung anak mo ang lahat. Dahil tayo lahat ay galing sa Diyos, magkakapatid, magkakamag-anak. Paano mo gustong itrato kung kayo nagkasala at nahuli sa akto? Gusto mong kalad ka rin ka at ibisa sa lahat? Kung ayaw mo noon, ba't mo gagawin sa iba? Sabi ni Lord, do unto others as you would have them do unto you. Kung ayaw mong usig-usigin ka pag nagkamali ka, ba't ka nang uusig? Kung ayaw mong i-bulletin board ka, ipulpito ka, ipahiya, bakit gusto mo mangyari sa kapwa mo yun? The Jesus way is the kind way.
But yet, if you want to be unkind, you can find a verse. You will always have a verse. Stone people to death. Kill them. But is that the Jesus way? Kaya nga ipinadala yung anak para timplahin ang sumobra, balansihin ang tumimbuang na at tumaob, at ibalik ang pag-ibig sa pananalig. Hindi lang yung literal at legal na mga do's and don'ts. 2 or more verses of the same story, of the same issue, of the same teaching. What do you do with that? Take both. Take all as biblical. And thank God, because now you can choose where you like to stand. Dahil parehong meron. You will choose. You will choose a life verse. You will choose a way to deal with people. Choose that which is kinder, loving, nurturing, because it is the way of Jesus. Piliin mo kung ano yung hiyang at likas sa'yo, kung ano yung magaan. Bakit pipilitin mong Ingles ang service kung Taglis naman ang most of the people? Bakit pipilitin mo ng Ingles kung nandun ka sa Ifugao na nasa isa kang tribo doon na ang gusto nila yung kanilang wika? Dapat pinipili mo kung ano yung hiyang, kung ano yung user-friendly. Pare-pareho lang naman ang halaga yung mga languages, mga format. Ang mahalaga, alin ang magaan, alin ang hiyang, alin ang kapakipakinabang. Ito yun ang gamitin. May nagsasabi, Pastor, magpapapasok po ba tayo ng mga naka-jogging pants? Di po ba dapat dress? Eh marami nagja-jogging dyan, pauuwiin mo pa para magbihis. Buti nga attend. So ano yung maluwag? Ano yung magaan? Ba't ang arte-arte natin tungkol sa damit? Basta manuwag, hubot-hubad dyan naligalig na tayo nung dumaan siya. Bakit kailangan sobrang mahigpit, sobrang maarte? No? Whatever you choose, whatever verse you like to live by, do not judge. Do not believe. Paglingkuran dahil wala naman siyang kailangan. Hindi mo siya pwedeng alagaan dahil wala naman siyang sakit. But how do you love God? Today we're going to look at a sure way to love God. Isang siguradong paraan para ibigin ng Diyos. Mangusap po kayo sa amin, aming Diyos. Pagaanin niyo po ang aming damdamin kung may kabigatan. Turuan niyo po kami magpatawad sa aming kapwa kung meron kaming hinanakit. Linisin niyo po ang aming puso ng anumang mga karumihan at nang sa gayon walang maging sagabal para tuloy-tuluyang pumasok sa aming puso ang iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig, magpakumbaba. Ipatawad mo po ang mga kasalanan namin at nawa magsalita kayong may kapangyarihan. Nawa bawat salita mo, Panginoon, na para sa amin ay maunawaan namin at maipamuhay. Kayo po ang hinihiling namin maging tagapagsalita. We are your people, the sheep of your pasture. You are our Lord, our God, our teacher. Bless us, O God. Glorify your name and help us to become more and more like your Son, Jesus. Teach us to listen well. In the name of Jesus, we reject all lies and falsehood and we seek the capacity to understand right from wrong. Give us discernment, O God, so we may hear your voice and obey you. We ask to be protected from all works of evil in our hearts, in our minds, in our midst, that you may protect us from falsehood, and that you may protect us, O God, from all malicious plans of evil men and evil spirits. Allow us to enjoy peace in your presence, and may your light shine upon us. Teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. What is a sure way to love God? Napag-usapan na po natin, tinanong ang Panginoon, ano bang pinakamahalagang utos? Sabi niya, ito, mahalin mo ang Diyos ng lahat-lahat. In Mark 12:31, the second is this. Dahil dalawa ang ibinigay ng Panginoon na pinakamahalaga na utos, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Napakalinaw po ng itinabi ng Panginoon that the Lord put love for God and for fellow men on two sides of the same coin, as if preempting the question, how can God be loved? Dahil ang una pong tanong ay sinabi niya, mahalin mo ang Diyos, at bago pa nakapagtanong ang taong, paano naman mamahalin ng Diyos? Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. How to love God then? The Lord's answer was very simple. Love people.
Hindi mo mahawakan ang kamay ng Diyos, hawakan mo ang kamay ng kapwa. Hindi mo matutulungan ng Diyos dahil siya'y Diyos, tulungan mo ang kapwa. Hindi ka pwedeng makipagngitian sa Diyos kasi hindi mo siya nakikita, makipagngitian ka sa kapwa. Gusto mo palang mahalin ang Diyos, sabi niya, pues, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan na ang pinakamabisang paraan. Love for other people is what religion is all about. Actually, it is what religion should be about. Sadly, religion sometimes drags us into needless discussions, quarrels, even religious warfare. But true religion is to be good to other people. Sabi nga sa Bible, religion that is undefiled before God is this: to visit orphans, widows, to seek, to help those who are in distress. Ang pinakamagandang bunga po ng theology, ang pinakamagandang bunga ng kaalaman sa salita ng Diyos ay ang mabuting gawa sa ating kapwa. Matthew 25:40, the Lord, represented by the king in the story, at the end times judgment, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Isa pala yan na gagamitin ng Diyos sa panukat, sa tao, sa pagwawakas at sa paghuhukom, kung anong ginawa natin sa mga pinakamaliliit na mga kapwa natin tao, sa pinakamaliliit na maituturing sa panukat ng mundo ay ginawa para sa Diyos. So wala na tayong problema kung paano mamahalin ng Diyos. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. How are we to love people? The Lord said, love them as you love yourself. So it is important to keep loving oneself, because those who have no love for themselves cannot love other people too. Neither can they do that. Akala nung iba, pag inibig mong kapwa, wala nang natin ang pag-ibig para sa iyong sarili. Kaya malinaw ang sinabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Mark 12:31. The second is this, love your neighbor as yourself. Kaya napakaganda po ng Tagalog dyan pakikipagkapwa. Ang tawag natin sa tao ay kapwa-tao. Pareho ko. Ang nararamdaman ko ay nararamdaman niya, ang kailangan ko ay kailangan niya, ang gusto ko ay gusto niya, ang nananakit sa akin, nananakit din sa kanya. Kaya kapwa ko siya. Napakaganda ng salita. Pareho kami. How are we going to love our neighbor as we love ourselves? Give as you like to receive. Di ba gusto po nating makatanggap? Bueno, kailangan na ang kapwa natin ay makatanggap din mula sa atin. Kung papaano natin gustong maging recipient, dapat ganun din tayo maging giver. Kung papaano natin gustong maging beneficiary, dapat ganun din tayo maging tagabigay. Maging benefactor ng ating kapwa. At kung papaano tayo nagbibigay, ganoon naman din tayo tatanggap. Sabi sa 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kung nagtatanim ka ng konti, natural lang na ang aanihin mo'y konti. Kung nagtatanim ka ng marami, natural lang na ang aanihin mo'y marami. How do you love your fellow man as you love yourself? Help as you like to be helped. Gusto natin, natutulungan tayo, naaalalayan, pero nag-aalalay ba tayo sa ating kapwa? Kaya nga pati yung mga tao noong unang panahon ay kinikilala sa tulong na ibinibigay nila sa kapatiran. At tinuturuan ng kapatiran, tulungan din natin siya tulad ng pagtulong sa atin. Sa Romans 6:2, binabanggit si Phoebe, I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints, and to give her any help she may need from you, for she has been a great help to many people, including me. Dito po ibinibilin itong si Paul na tanggapin ng mga daratnan itong babaeng si Phoebe. Pag sinabi pong saints sa New Testament, ang tinutukoy ay ang mga taong buhay, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po nun kailangan ng mga elaborate ceremony para matawag kang saint. If Christ is in you, you are serving God, and it is obvious that you have a godly life, Paul would call them saints.
Kaya sabi niya, hinihiling ko sa inyo na tanggapin niyo siya sa isang paraang bagay at angkop at tama lang sa isang anak ng Diyos, sa isang saint. At bigyan niyo siya ng tulong tulad din naman ng naging pagtulong niya sa maraming tao, kasama na ako doon. So, how do you love other people? Help as you like to be helped. Understand as you like to be understood. Most of the time we have troubles among people because we like to be understood but we don't like to understand. One way ang relasyon. Gusto nating inuunawa tayo, hindi naman natin inuunawa ang kapwa. Forgive as you like to be forgiven. May mga tao humihingi ng forgiveness, gustong mapatawad, pero sila din hindi naman nagpapatawad sa kapwa. In fact, they become vengeful, they become vindictive. And if they happen to have power, they use their power to get even with those who have wronged them. Ano po ang sabi sa Lord's Prayer, Matthew 6:12? Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ang kausap dito ay ang Diyos Ama, patawarin mo kami gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa iba. Gustong-gusto po natin tayo ipinapatawad, pero tayo ba nagpapatawad? So love others as you love yourself. Now, forgiveness doesn't mean injustice. If you have committed a wrong, I can forgive you in my heart. It means I will not be angry with you, I will have no hatred, I will not want to get even. But if you have committed a wrong against society, you have to pay. Because forgiveness doesn't mean forgetting justice and reason. Papatawarin kita, ibig sabihin hindi sa loob ng puso ko, hindi ako magagalit sa iyo, hindi ako magtatanim ng sama ng loob, hindi kita gagantihan, subalit magbayad ka dapat sa iyong pagkakautang, lalo na sa kung sa lipunan. Halimbawa, merong isang asosasyon, yung treasurer, ginasta niya lahat ng pera ng asosasyon, tapos sinabi niya, I'm sorry. Ganun na lang ba yun? O sige, pinapatawad ka namin, hindi kami magagalit, hindi kami mamumuhi, pero bayaran mo ang ginastos mo. Dapat may katarungan. Ang paghingi ng patawad ay may kakambal na pagsunod sa katarungan, sa katuwiran, at sa tama. Hindi limutan na lang, ganun na lang. You've got to restitute. Kaya sa Bible, ang mga hukom tinuturuan, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Hindi po para sa mga ordinaryong tao yun na nagalit na tinanggalan kanya na isang mata, tatanggalan mo rin siya. Tinaga kanya, tatagain mo rin. Ito po yung utos sa mga hukom. Ibig sabihin, kung ito yung inutang nitong taong to, ito ang kanyang atraso, dapat bilang hukom ang ibibigay mo sa kanya, ipapataw mo sa kanyang parusa, katumbas ng kanyang kasalanan. Ngayon, yung mga tao na napagkamalian, tinuturoan, o sige, magpatawad ka, huwag ka na magtanim ng galit, pero kailangan may hustisya. Because God is a God of justice. Kaya tayo po, may mga kasalanan, di ba? Bakit tayo napatawad? Kalimutan na lang ba? Hindi. Nagbayad si Jesus. Kaya ang ating utang na bura, kasi binayaran ni Jesus. Nagbayad. Ngayon, kung walang magbabayad para sa'yo, dapat ikaw magbayad nun. Kaya ang taong wala si Jesus sa kanyang buhay, hindi nagpapaligtas kay Jesus, wala siyang tagapagligtas, sarili lang niya. At kaya ba niyang iligtas ang kanyang sarili? Laging may bayad. Yan ang nire-require ng Diyos. In-exempt tayo sa bayad ng kasalanan, pero binayaran pa rin, anak ng Diyos ang nagbayad. Ganun kahalaga ang pagbabayad. Sana sasabihin na lang ni Jesus, o sige, patawarin na ang lahat. Kalimutan na lang. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Dapat may bayad. Ang ginawa na lang ng Diyos para tayo mailigtas, siya ang nagbayad. So kung may utang ka di mo binayaran ng magulang mo, edi bayad na. Pero kailangang bayaran ang utang. Iba yung pinapatawad sa loob ng puso, iba yung exempted ka na sa consequence of what you did. So it's important. You forgive as you want to be forgiven. And also, you respect as you like to be respected. Gustong-gusto natin, pag nagsasalita tayo, makikinig ang tao, pero pag nagsasalita sila, nakikinig ba tayo? Gustong-gusto natin, sinusunod tayo ng mga nasa ilalim sa atin at ating mga nasasakupan, pero masunurin ba tayo dun sa nakakataas sa atin? Kaya sabi, love others as you love yourself. Hindi na hiningi ni Lord na love others and forget about yourself. Sinabi niya, sige, go on loving yourself, it's alright. Just don't forget to love others the same way you love yourself. And comfort
as you like to be comforted. Lahat po ng nakakatanggap ng pag-aalo, pagpapalakas ng loob, paghimas ng Panginoon sa ating paglakas, ay meron naman tayong tungkulin na gawin yon sa ibang mahihina. 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Pinagiginhawa tayo ng Panginoon upang ang kaginhawahang natatamasa natin mula sa Kanya ay maipadama natin sa iba na nangangailangan din ng ganong ginhawa. So, kung anong tinatanggap natin sa Diyos, ganon dapat ang ginagawa natin at ibinibigay sa tao. Kung anong gusto nating tanggapin mula sa Diyos, ganon dapat ang handa nating ibigay sa tao. At kung yun ang ibinibigay natin sa tao, ihanda din natin ang sarili, yun din ang ating tatanggapin. Accommodate as you like to be accommodated. Sasabihin natin, napakasimple naman itong mga ideya na to. Ito pong mga simple ang nalilimutan. Kumisan humuhusay ang tao sa theology, nagkakaroon ng mga doctorate, gumagaling sa Greek, Hebrew, kung ano-ano pa, pero wala namang love for their fellow men. Para ano yun? Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Kung hindi mo maintindihan kung paano mamahalin ang Diyos, mahalin mong iyong kapwa, minahal mo na rin ang Diyos. Tayong mga magulang, di po ba't pag may nagmamalasakit at nagmamahal sa ating anak, ay tinatanaw na nating tayo na ang nakakautang na loob nun, kasi ginagawa sa ating anak eh. At ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, mahal niya ang lahat ng tao. Kaya ano man ang paggawa ng mabuti sa tao, hindi yun nililimot ng Diyos. Kumain ka sa isang restaurant, kayong mag-anak, ang sarap-sarap ng kinain ninyo, ay ba'y mag-tip ka naman na malaki-laki. Hindi lang yung mga barya-barya. It's your way of telling the waiter who served na, pag uwi mo, itong tip ko, gamitin mo naman at i-blow out mo naman ang sarili mong pamilya, kumain naman kayo. Siguro hindi sa ganitong kamahal na restaurant, pero kahit saan man lang, makapunta rin kayo. O kung may mga 5 tulad ko na nagbigay sa'yo ng tip, dadala mo na rin ang iyong pamilya at magkakaroon na rin kayo ng ganitong klaseng kasiyahan. Kasi mahal mo ang iyong kapwa. Nung minsan, ang inyo pong lingkod ay nasa Mindanao at mayroong mga bata na nagsashine ng sapatos sa mga bus stations. I was visiting our missions in Mindanao at may mga kasama akong kapatiran. Meron pong isang bata na nag-shine ng sapatos ko na hindi ko naman kailangan shinein yun at madudumihan din uli, pero sige na nga na magkaroon ka ng hanap buhay, shinein mo. Bulong ng bulong po sa atin yung mga kasama natin, mga taga roon. 5 piso lang yan, 5 piso. 5 piso. Sabi niya, siyempre, 5 piso. Ngayon, nabinigyan ko yung bata ng 100. Tapos ang kwento, but it was only many years later na sinabi sa akin nung isang nakakita, alam niyo po, Pastor, nung binigyan niyo na 100 yung bata, offended na offended ako. Ang feeling ko, nagtatapong kayong pera. Kapastor-pastor niyo pa naman. Pero ngayon, sinasabi ko na sa inyo kasi ngayon ko lang naunawaan. Sabi ko, paano ko pwedeng itapon ng pera na ibinigay mo sa isang batang mahirap? Paano matatapon yon? Paano matatapon ng pera na ibinigay mo sa isang waiter na alam mong baka minimum wage o trainee? Na ang anak noon, asawa, walang inabangan sa pag-uwi niya, kundi nakatip ka ba? Paano maitatapon ang isang perang ibinibigay mo sa isang maralita, sa isang nangangailangan? At sa palagay nyo, hindi malulugod ang Diyos na nagbibigay kang ganon? Hindi pagtatapon ang pagbibigay, lalo sa mga maralita. Lalo pa nga at pinagtatrabahuhan nila. Sometimes you have to agonize if you're going to give to the needy or the deserving. Kumisa, nag-iisip din ako noon, will I give to the needy or to the deserving? Ngayon, para huwag ka nalang malito, as the Lord enables you, bigyan mo na lang pareho. Pero ang mahalaga, isipin mo kung ikaw yun. Gusto mo makatanggap ng barya-barya? Gusto mo bang labandera ka? Ang usapan ninyo, 200 o 250 o kung magkano man a day. Pero talaga naman kahit lahat ng nakakabit na kortina hanggang tricycle at jeep, itatanggalin pa para talagang malaban mo lahat at nang talagang sumuka ka ng dugo bago mo kitain ng 250. Gusto mong gawin sa labandera mo yun, ilabas yung lahat, dali, para sulit na.
Baligtarin mo, kung ikaw yung labandera, matutuwa ka ba isang bunton itong lalaban mo na to for 250? O matutuwa ka ba na 250 ang usapan, biglang ginawang 300, biglang ginawang 400? Ipaghihirap nyo ba yon? Pero kung minsan sa ating kapwa, lalo't nagigipit, napakalaking halaga, napakalaking bagay. Ito po ang gustong-gusto kong makita sa mga Kristiyano, na kahit hindi tayo mayaman, tayo palabigay, tayo galante, kasi hindi pwedeng matapon. Kita yun ng Diyos at napupunta sa mga nangangailangan. Hindi yung kulang na lang talaga, pigain mo yung dugo ng gumagawa para isulit mo hanggang kahuli-hulihang sentimo ng ibabayad mo sa Kanya. Maano ba namang minsan na ang labandera mo, 2:00 pa lang ng hapon, tapos na dahil konti lang pinalaban mo? Kailangan ba talaga hanggang hindi lumulubog ang araw, hindi siya makatayo dyan sa labahan? Kailangan bang laging pigain ang kapwa? We can be kinder, we can be nicer if we like to love God. Mano ba naman nadagdagan ng sweldo ng ating mga kasama sa bahay kung kaya nyo naman? Kung hindi nyo kayang lagi, paminsan-minsan dagdagan. Kung may iaabot tayo. Ito ang nais makita ng Diyos sa mga relihiyoso. Pag-ibig sa kapwa. Pagtulong. Kahit hindi inaasahan at hindi kailangan. Very importantly, you want to love God? Talk about others as you would like to be talked about. At isa ito sa mga isang bagay na katakataka sa inyong lingkod at marahil sa inyo man katakataka. Bakit merong mga Kristiyano na sa publiko proper na proper, ayos na ayos, polite na polite, but among themselves, they don't respect other people when they talk about them. Walang galang, hindi na isinasaalang-alang yung dangal ng pinag-uusapan. Kung minsan hindi iginagalang kahit mga kapwa manggagawa at kahit nakakataas sa kanila, kahit pastor kung pag-usapan. Nalilimutan, parang isa lamang na palabas ang pagiging makadiyos pagka nasa entablado at kaharap ng maraming tao, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkatapos pag nasa likod na ay kung ano-ano na lumalabas sa bibig. Kapintasan ng kapwa, mga reklamo, na alam nating hindi yun ikinalulugod ng Diyos. Kumisan worship leader, song leader, tapos ang lalabas sa bibig later on, mga kapintasan, mga reklamo tungkol sa kapwa. Talk about others as you like to be talked about. Sabi ni Lord, love others as you would like, as you love yourself. And then obey as you like to be obeyed. Many people have problems with this. They like all their subordinates to be very obedient, but they are not obedient to their superiors. Ephesians 6:5-9, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. And masters, treat your slaves in the same way. You cannot be a good leader if you are not a good follower first. You cannot be a good leader if you are focused on making a personal kingdom. What is leadership? Leadership is trust from God. Leadership is a responsibility. Inilalagay sa iyo ng Diyos ang mga taong nasa iyong ilalim ng iyong administrasyon, ng iyong pangunguna, para mo arugain, para alagaan, para turuan, tulungan, hindi para sila pagsamantalahan, hindi para sila gamitin lang pampataba ng iyong puso. So value people as you like to be valued. Romans 12:10, honor one another. The problem with many people is that they honor themselves and not honor other people. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 3:31, do to others as you would have them do to you. Kung anong nais mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, yun ang gawin mo muna sa kanila. Kaya kung minsan, sabi ng iba, the greatest revenge is when there is a role reversal. Ang pinakamaganda daw revenge ng father sa kanyang son is when the son becomes a father already. Ayan, nakaganti na ako sa iyo, magulang ka na rin. When the student becomes a teacher, and there are students who are as he was, yun ang ganti. When the subordinate becomes a superior, when the employee becomes the employer, when the follower becomes the leader, that
becomes justice. Ayan, mararamdaman mo ngayon ang hirap. Alam nyo, ang aking pangarap, lahat ng tao maging pastor, nang makaganti-ganti naman ako. Nang maramdaman ninyo ang hapdi at hirap. Akala lang nung iba, naku, sarap naman, lagi kang nasa presidential table, inaabutan ng atis, binibigyan-bigyan ng mga maligasgas, kung minsan pag kinakamayang kami, nakaipit na kung ano. Yun lang ang nakikita ng iba. Kasi sabi ko, nawa lahat ng tao maging pastor kahit malang 6 na buwan. Nang malaman nila, kung minsan sa ibang mga organisasyon, makikita mo yung mga associate, yung mga assistant, sinusuwag yung leader nila, gusto nilang sila yung maging tunay na leader. Sabi ko, naku, sana na nga ay matuloy at maging leader kayo at nang malaman nyo ang hirap. At nang malaman ninyo kung papaano yung ginugusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Because leadership can only really come from God. Talagang tatawagin ka, tuutusan ka. Kapag ikaw ang naghahanap ng sarili mong leadership, we should be suspicious. Because you probably only want a personal empire. Yung nasa isang organisasyon ka na, gusto mong panghiwalay para ikaw na ang masunod at ikaw makapangyari. Ang nakikita mo lang siguro yung perks. You don't see the difficulty. I will always be suspicious of people who like to be leaders. Because genuine leaders are dragged, pulled, persuaded, sometimes forced by heaven to assume leadership. Pero yung laging gusto ako maglilid, gusto ko maglid, baka may hidden agenda. Walang matinong tao na gusto maging leader. Dahil alam nyo ang hirap nun. When you live in a glass house, when you have to please everybody. Kaya makikita po natin, if you are not a top leader, be submissive. So that when God gives you probably what you desire to be the top leader, then yung itinanim mo maganda. Then ang aanihin mo maganda. Pero pag ang itinanim mo ay hindi maganda, yun din ang iyong aanihin. Mahalin ang tao tulad ng gusto mong mahalin ka. Itrato mo sila tulad ng gusto mong trato sa'yo, sapagkat babalik at babalik yan. Dapat umasenso ang lahat para umaunawaan yung dating nakakataas sa kanila, para maunawaan nilang ibig sabihin ng pagiging mataas, na hindi pala yun kanais-nais. Because to whom much is given, much is required. Kaya mahalaga po ang mga tao makalabas sa ignorance. What is ignorance? For me, ignorance is nothing but not understanding others. Ang ignoranting tao ay yung limitado ang karanasan, hindi niya tuloy kayang unawain ang kanyang kapwa. Kaya pag ignorante ang isang tao, ano nangyayari? Nagiging judgmental. Makitid ang isip. Palapintas, palareklamo, kasi hindi niya nauunawaan ang hirap na dinaranas ng iba. Alam niyo po, kung minsan gumagawa tayo ng mga convention, gagawa tayo dito ng mga training, hindi lang pa sa church natin, training for Sunday school teachers, training for speakers, training for church workers. Hindi tayo sisingil ni libre, magdatingan na lang sila. Sisikapin natin na magpatanghalian dyan ng maayos, magagandang plato, tunay na nababasag at mga kutsarang totoong hindi napuputol pag tinusok mo ang ulam mo. At sisingilin sila ng 50, 60 pesos sa lunch. Alam nyo doon sa mga comments, sasabihin pa, napakamahal ng food. So heto ang ginagawa ng ignorance. Subukan yung maghanda ng ganitong pagkain dahil subsidized pa nga yan, mapipintasan pa. Meron kang iimbitahing maraming tao para mag-seminar, para i-share sa kanila ang alam natin, hindi ka maniningil. Ang nakalagay pa sa comment, ba't hindi ipa-aircon ng folk arts? Ang init. Gusto mong mamewang ng ganyang kataas? At sabihin, libre na nga, naghahanap ka pa aircon? But because people are ignorant, they're always quick to say things that are not nice. So all the more that we have the resolve, we should do more seminars, we should do more training, kasi people have to be lifted out of their ignorance. Meron naman tatayo, hindi nyo alam kung gaano kahirap mag-organisa ng anumang bagay. Kasi nakakatiyak tayo na yung number 1 laging nagrereklamo, yun ang hindi tumutulong. Kasi yung tumutulong, nakikita niya yung hirap gawin yon, magkakaroon siya ng puwang sa kanyang puso na unawain kung may kulang man. Pero yung mga hindi tumutulong, yan ang laging napakaraming pintas.
Kasi hindi nila alam what it takes. That's why people have to be enlightened. Kaya kailangan natin ng kaliwanagan. Ignorance disables people from knowing the other side. They only know their point of view. They only know what they feel and what they think. That's why ignorant people are usually narrow-minded. And because narrow-minded, unloving. Hindi maibigin, hindi maunawain, sapagkat mangmang. Pag sinasabi po nating mangmang, hindi ibig sabihin hindi nag-aral, kasi marami pong hindi nakapag-aral sa mga paaralan pero marurunong at magagaling. Meron naman na tapos-tapos sa kolehiyo, mangmang pa rin. Kasi walang inasikaso kundi sarili niya, walang inunawa kundi sarili niya, at nakatulong pa yung kanyang edukasyon para pataasin niya ang sarili niya sa sarili niyang pananaw na palala. Kaya mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, makawala tayo mula sa ating mga kamangmangan at kadiliman. Ano po, ulitin natin ang sabi ng Panginoon sa Mark 12:29-31, nung tinanong ko anong importanteng utos ng Diyos. The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ang Panginoon na nagsalita, ito ang pinakadakilang utos. Wala nang mas dakila pa. So the greatest commandment is not against sin. It is not negative. It is not do not. Hindi siya sabing do not, hindi yon. But the greatest commandment is for love of God and fellow men. It is positive. Say do, love people. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. So love, and you will cover grave shortcomings and sins. So love for God, meaning love for fellow men, is the greatest. It is the greatest yardstick, the greatest standard, the greatest measure of spirituality. Kung gaano ka tayo ka-espiritual ay masusukat kung gaano natin kamahal ang Diyos. At dahil mahirap sukatin yon, sukatin natin sa pagmamahal sa kapwa. Matulungin, maibigin, mapagpatawad. This is what spirituality is all about. Sabi po sa 1 Corinthians 13:1-3, I like to read from the Revised Standard Version. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Kung wala daw pag-ibig, baliwala kahit you can speak in tongues or a representation of spiritual gifts. Kahit marami kang spiritual gifts, yung mga kakaibang gifts, baliwala if you have no love. Without love, prophecy and knowledge is nothing, representing all intellectual pursuits. Yung isa, yung spiritual na mahirap sukatin sa karunungan, yung isa naman prophecy and knowledge. At sabi, if I have all faith as to remove mountains, so talking about hyper faith, kaya ng faith mo na magawa ang lahat ng bagay pero wala ka pa rin pag-ibig, baliwala. And if I gave away all I had, even if I had charity, to the point of allowing my body to be burned as a sacrifice for others, sacrifice, it means nothing if you don't have love. So without love, spiritual, intellectual faith and gifts, faith, charity, and sacrifice mean nothing. And you should take note that these things are what's important to many religions. Speaking in tongues or spiritual gifts, prophecy, knowledge, intellectual pursuits, faith, prayer, charity and good works, sacrifice, pag-aayuno, pagpapasakit. Sabi, walang kwenta ito
kung walang pag-ibig. And let's continue 1 Corinthians 13, 4 to 7. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Ito yung pag-ibig na hinahanap sa atin. Hindi makasarili, mabuti, mabait, hindi mag-inggitin, hindi mapanibaguin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi iginigiit ang sariling kagustuhan, hindi madaling magalit, mapagpakumbaba. Ipinagbubunyi ang kabutihan, ipinagbubunyi ang tagumpay ng iba, nagtitiis, nananalig, umaasa, nagpapakasakit. Very basic. But we really should all go back to basics. Lalo't nakakalimot tayo. Sometimes our concept of our faith becomes so sophisticated that we discuss so many theological and high-sounding terms. But at the end of the day, God will measure us through our love. Very especially, love for others. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Bakit isinunod po ito sa katuruan ko sa pag-ibig? Sapagkat ang bata ay maibigin sa sarili. Gusto ko ng gatas, hindi ako titigil ng kaiiyak hanggang di ko nakukuha yan. Kaya may mga karanasan po tayo noon na nabalitaan ko na nung may gumuhong building dahil sa mga lindol, merong nakulong na mag-ina doon sa ilalim ng mga guho. Iyak na ng iyak ang bata dahil nauuhaw. Walang maibigay ang nanay, makikinig ba ang bata? Kasi ang bata, makasarili lang, sarili lang niya ang naiisip niya. So ang nanay na ito ay kumuha ng isang basag na salamin at hiniwa niya ang kanyang dibdib at pinasuso niya ang kanyang anak ng kanyang sariling dugo. Nung nakakainom na yung bata, tumigil na ng kaiiyak. Dahil magulang, dahil bata. At sinasabi, nung bata ako, nag-iisip ako, kumikilos, nangangatwiran na parang bata. Pero hindi na ako bata ngayon. So titigilan ko na ang pagbabata-bataan. So sino po ang bata? Lover of self only. Sino yung mature? Those who love themselves and love others the way they love themselves. So we should mature. Hindi na tayo bata sa pananalig. Hindi na tayo bata sa edad. Dapat na tayo ngayong marunong mag-isip tungkol sa ating kapwa. So kung ikaw tong anak, alam mo naman ang mga magulang mo ay hindi naman maluwag sa buhay, huwag ka nang humingi ng ala Disneyland na debut. Matanda ka na, makisali ka na sa problema ng pamilya. Alam mo naman na hindi kayo maluwag sa buhay. Ang gusto pa, yung cellphone na pag piniga, may lumalabas pang folding bed. Kung ano-ano nang lumalabas kayo sa cellphone, hindi naman kailangan sa pagtawag. Bakit kasali pa ito? Pampamahal. Hindi tayo nagdedemand ng mga bagay na alam natin nahihirapan naman yung mga mahal natin sa buhay para ibigay. Although natutuwa sila magpakasakit para ibigay sa atin, pero hindi na tayo bata. Dapat nakikisama na tayo sa pananagutan ng mga matatanda. Ganon din sa church. Kung kayo mahigit 6 na buwan na anak ng Diyos, kasama na kayo dapat sa solusyon. Hindi na lagi na lang sino pinagsisilbihan, binabati, dadalhin sa silya, papaypayan, tuturuan, kakantahan, ipapanalangin. We graduate from that level. And we graduate to the level of maturity where we are now the ones na humihiwa sa ating dibdib ng salamin ng bubog para makapagpainom sa nauuhaw. We should all make it our goal to become mature and to act in a mature way. Hindi na yung konting problema lang sa church, magtatampo ka na, lalayas ka na, lilipat ka sa iba, mamaya nagtampo ka na naman doon, lalayas ka na naman, 30 taong ka na nagpapalipat-lipat. Siyempre, walang perfect church. And when there's a perfect church, please don't join it. Because the moment you join it, its perfection is destroyed. So, kailangan
Marunong na tayo magpasensya, may pinapalampas ka na. Pararaanin ko na to. Kasi kahit naman saan ako magpunta, makakakita na naman ako ng mali sigurado. Meron ako ditong hindi kasundo, pero kahit saan ako magpunta, meron na naman ako hindi makakasundo dahil talaga namang magulo ako We mature. We learn to endure. We don't escape every trouble, but we try to solve. And even if it could not be solved at the moment, we endure. That's what maturity is all about. Nakakakita ka ng problema sa isang department ng church, tumulong ka, alam mo palang tamang gawin, sumali ka. Pero hindi yung sasali ka, gusto mo everything is served to you on a silver platter. Kakanta ako pero ilagay ako sa magandang lugar, bigyan ako ng mic, tamaan ako ng ilaw. Tutulong ako pero kailangan ganito lahat ng requirement. Nakikita mo na may problema, kaya pag sali mo doon, yayakapin mo pati problema dahil gusto mong makatulong. Hindi para ka lang paglingkuran. Kaya ka pa sumali, paglilingkuran ka din lang pala. Di mahirap yon. Alam niyo po kung ganitong attitude ng mga Kristiyano sa mga churches, uunlad ang church ng Panginoon. Oras na nakakita ka ng kapintasan, tulungan mo para yun masolve. Ngayon, kung hindi ka tutulong, shut up. It is the best that you can do. Shut up. Dahil kung minsan kada daldal mo, may mahahawa pang iba, magiging negative pa yung feeling nila, sumasaya na sana sila, nabe-bless na, ne-negativein mo pa. So if you are not helping, you have no right to talk. Dahil wala namang takilya, hindi ka naman nagbabayad para pumasok. Di ba? Manonood ka pa nga ng concert, nagbabayad ka pa ng mahal, nagtitiis ka rin Bakit ang mga anak ng Diyos, kumisan ang tagal mag-mature? It is all right to keep loving yourself. Just love others the same way. Kailangan mo may love for self ka Kita niyo yung mga walang love for self? Wala lang love sa iba? Kakabitan yung sarili nila ng bomba at pasasabugin, kasama sila sumasabog at saka ibang tao sa paligid nila kasi walang love for self and others. Kaya mahalaga, love mo rin yung self mo. Hindi napapangakuan ka ng kung ano-ano, pag sumabog ka dyan, pupunta ka sa paraiso. Ano naman klaseng paninalig yun? Diba? Nung naging bopis ka, tsaka ka pupunta sa paraiso. Kaya napakahalaga po yung ating paniniwala, binabantayan natin kasi ang daming relihiyon sa mundo. At madali namang malaman kung ano yung sa Diyos. Yung nagtuturo ng pag-ibig sa kapwa. Yung nagtuturo ng pagpapatawad. Yung nagtuturo ng kababaang loob. Dapat sinusukat natin ang lahat. Sasabihin na, lahat ng mga relihiyon pare-pareho sa Diyos lang ang ending, ha? Dumating ako sa Diyos na bopis. Durog-durog. Ganon ba yung gusto niya? Kaya mahalagang sinusuri, mahalaga po nag-aaral tayo. You know, we have Sunday school, we have Bible study before this period. I wonder how many of you would even bother to attend our Bible studies. Ito po yung lahat ay binubuksan para sa inyo. Lahat tayo umattend. Iba kasi yung Bible study, nakakapagtanong ka, nakakadiscuss, you can open your mouth and also give your opinion. Iba naman, magkakambal po dapat ito Itong ating worship at saka yung Bible study, kambal dapat yan. Kaya magkadugtong. Sikapin nyo. Tuwing ang church merong ibinibigay at binubuk sa mga klase, sikapin nyo umattend. Sa ikalalago nating lahat yan. So how can you love God and others more? Very importantly, reverse your point of view. When there's conflict, reverse your point of view.